sa lahat ng naririto ngayon at maging nandyan po sa kanilang mga tahanan na ngayon ay dyan nakikinig at nanonood. Happy New Year din po. It's our third week na ng bagong taon. Masaya pa rin po ba ang lahat? Sa kabila ng mga nararanasan nating pagsubok, unang bahagi pa lang ng taon, pero kapag kasama natin ang Diyos, masaya pa rin ang New Year. Amen. So ngayon nga, katulad po ng sinabi ko, tayo ay nasa ikatlong linggo na ng bagong taon, ng January, at ang topic po natin na naitakda ay ang tungkol sa mga layunin o goals at ang pagsunod sa ating Panginoon. So noon pong nakaraang first 2 weeks, si Pastor Danny po ay nag-discuss sa atin about goals to glorify God. Natatandaan niyo po ba? At nung pangalawa naman, si Pastor ay nag-discuss ng bakit ba tayo kailangang mag-set ng goals for the year 2024. At nabanggit niya doon na siyempre, para magkaroon ng tamang direksyon, para makita natin kung nagpa-progress tayo, at para makita natin kung tayo ba at the end of the year ay merong na-accomplish. Puno na po ba ang mga notebook natin sa mga naisulat nating plans, goals? Amen. Meron pa po bang puwang? Baka po wala ng puwang yung ngayon. But the question is, doon po sa mga na-discuss na yon, alam ko po na marami na tayong natutunan. Ang question po, what does God requires of us? Yan po doon sa Micah 6:8. Ano nga po ba yung nire-require ng Lord sa atin? Ano nga po ba, ito nga po bang mga nakasulat na ito sa ating mga notebook ang nire-require ng Lord sa atin? Nabanggit din kasi ni Pastor Danny, di ba? Maaring ang bawat isa sa atin ay nananalangin, nag-goal na ngayong taon ay makabili ng kotse, makabili ng bahay at lupa, makapag-travel, di ba? Yung mga estudyante, makagraduate ng may honor, malapit na po yung graduation, makapasa sa board exam. Maring ginugol natin ngayon yung magpakasal. Marami na po sa mga nakakatuwa, marami po sa mga kapatiran natin ay naka-schedule na ng kasal nila ngayong taon. Wala pong masama, napakaganda po ng mga layunin na yan. But the question nga, ano nga ba ang nire-require ng Lord sa atin ngayong taong 2024? At yan po ay makikita natin sa Micah chapter 6, verse 6 to 8. Sabing ganun dyan, He has shown you, O mortal, sa iba pong translation man yon. He has shown you, O mortal man, what is good and what does the Lord requires of you. To act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. At ngayong umaga po, nais ko na dyan po tayo mag-focus sa mga bagay na yan na nire-require ng Lord. Na pwede po nating idagdag sa mga plans and goals na nakasulat sa ating mga notebook. Sandali po tayong manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sapagkat minsan pa, ngayong oras na ito ay mapagbubulay-bulayan na naman namin ang iyong salita. Hinihiling po namin, O Diyos, na ikaw ang patuloy na magpaunawa sa buhay ng bawat isa sa amin patungkol sa mga bagay na ito na nire-require mo sa bawat anak mo, Panginoon. Na ngayong taong ito ay gusto mong patuloy na makita mo sa amin, aming Ama. Salamat, Banal na Espiritu. Alam na alam mo, O Lord, na kung wala ka, Panginoon, wala po akong magagawa. Let your name be exalted, Panginoon, at ikaw po, Panginoon, ang talagang manguna sa aming gawain na ito. Hayaan mo na ang aking mga kapatid na naririto ay magkaroon ng sensitive minds, O God, maging good listener, Panginoon, at wala po kaming mamiss sa mga bagay na ituturo mo sa amin sa oras na ito. Ito pong samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So dito po sa Book of Micah, gusto ko lamang po kayong bigyan ng konting background.
Micah po ay isa sa mga minor prophet na ginamit ng Diyos around 700 years before Christ. At during that time, alam niyo po ba, ang mga tao, ito pong mga Israelita na to ay nanlamig sa Panginoon. Na-take for granted po nila ang Lord sa kabila ng mga ginawa ng Diyos sa kanila. Naging very rampant yung idolatry, nandoon na yung mga tao nag-aaway-away sa pagkakamkama ng lupa. Yun pong mga religious leaders, naging greedy. Yun pong mga nasa authority, kaparehas din ang nararanasan ngayon. Puro pangako, puro po corruption. At kahit po ang mga businessman, businesswoman ay, anong tawag dun sa cheater, yung pong nagdadaya sa timbang, mababasa niyo po yan dun sa Book of Micah. Madadaya po sila, nanloloko sila ng mga tao, at sound familiar ba mga kapatid? Does it sound familiar sa kapanahunan natin ngayon? Do you think yung panahon ni Micah na yon, na ang mga Kristiyano ay nanlamig, bumalik sa dating uri ng pamumuhay, ay nararanasan at nakikita din natin ngayon? Do you think yung mensahe na ito ng Lord ay para din sa atin ngayon? Amen. At doon po sa kapanahunan na yon, very rampant nga po itong mga bagay na nabanggit ko. At kaya ito naman, ang sabi po doon, sabi kasi ng Lord, si Lord doon, sabi niya, anong nangyari sa inyo? Sabi niya ganun sa chapter 6 verse 3, sabi niya, ano ang nagawa ko sa inyo? Bakit kayo nagkakaganyan, o Israel, o bayan ko? Sabi po sa Tagalog, hindi ba ako ang nagligtas sa inyo doon sa pagkaalipin sa Ehipto? Hindi ba ako ang nag-guide sa inyo, nagpadala ng mga leader para dalhin kayo doon sa promised land, sa pagtawid nyo doon sa Jordan River? Ipinapaalaala din ng Diyos sa kanila kung ano yung magagandang bagay na ginawa niya sa mga Israelita. And this is what the Lord requires of them, and even us ngayon. Totoo, masaya po, ang sarap mangarap, pero bilang mga anak ng Diyos, ano po ba ang nire-require ng Panginoon sa atin ngayong taong 2024? Meron pong 3 bagay ang makikita natin dyan sa bulletin, sa board, na nire-require po ng Lord. Ang number 1 po dyan is to act justly. Pag sinabi pang to act justly, dito po isa-isahin lamang po natin itong 3 bagay na to na nire-require ng Lord sa bawat isa sa atin na mga mananampalataya. To act justly is behaving according to what is morally right and fair. Ito daw po ay ang pag-akto, paggawa ng mga bagay na tama at parehas. Ayaw po ng Lord ng hindi parehas. At itong bagay na ito, itong to act justly na ito, is not something na sinasalita lang natin. Hindi ito mga bagay na nire-require naman natin sa iba. But it is something you must commit to doing by yourself. Ito daw po ay ang bagay na ikukomit natin, na gagawin natin ng ating mga sarili. Hindi tayo yung, ikaw sa Tagalog kasi yung to act justly, maging makatarungan. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. At hindi ito sinasalita lang, ginagawa natin. Hindi ito nire-require, maging makatarungan ka naman sa dealing mo sa iba. Kundi, ito po ay ikukomit natin na tayo mismo ang gagawa. To act justly. And to be fair and just means freedom from favor toward either or any side. Ito po daw yung parehas ka lang. Hindi ko mo ito ay kumari mo. Halimbawa, ikaw ay magtitinda. Ito ay kumari mo ito, ito ay may mataas na tungkulin sa subdivision, sige, libre na sa'yo. Hindi ko mo, Kristiyano yung nagtitinda, gagawin mo naman yung sobra-sobra, 50% discount yung hinihingi mo sa kanya. Ito daw po yung pagtitreat sa mga tao o sa kapwa natin ng parehas. Kaya siya ay may pinag-aralan o wala, kaya siya ay mahirap o mayaman, kaya siya ay may mansyon o walang mansyon, we should act justly. Dapat po,
Kaya siya ay yung namamalimos lang, yung walang makain. Minsan po, di ba, sino ba nakabanggit? May narinig po ako na yung tayo, kultura nating mga Pilipino, kapag mga mamamahali na plato at may dadating po na bisita, ayaw ipagamit sa mga anak kasi bago, maganda, mamahalin. Ayaw ipagamit sa miyembro ng pamilya. Saan ipapagamit yon? Kapag may dumating na bisita, kapag dumating yung kumare, yung kumpare, yung mga kaibigan sa labas, sila po yung paggagamitin. Parang unfair, di ba? Dapat tayo muna makinabang sa mga magagandang gamit na yon. So isa lamang po yon sa mga example. Dapat po wala tayong tinitingnan. Kaya ang damit niya ay maganda, kaya damit niya ay pangit. Dapat po, makatwiran lang tayo. Paano po ba nag-respond si Jesus sa Bible? Para ipakita na siya ay just God. Diba doon sa Samaritan woman? Bawal na bawal doon na kausapin. Kausapin yung Samaritan woman, ito ay makasalanan, ganyan. Pero anong ginawa ng ating Panginoon? Kinausap siya at sa pagkausap sa kanya, sa pagpapakita sa kanya ng maganda ng ating Panginoong Jesus, ano po nangyari? Nagrepent yung Samaritan woman at naging instrumento siya nung katotohanan na natuklasan niya, naligtas ang buo nilang barangay. Isipin niyo po, yung pagiging makatarungan natin kung ano ang nagiging epekto sa mga tao. Pwede pong sa pagiging makatarungan natin, may mga tao na makakilala sa Panginoon. Amen po ba? Amen. At sabi din pong ganon, doon, ang isa pang example pa ay yung healing the leper, doon po sa Matthew chapter 8. Kayo po kaya, isang leader, dumalaw sa tala, hihipo po ba kayo doon sa leper na may leprosy? Di ba hindi? Pwedeng ipagpe-pray mo pero malayo ka kasi baka ka mahawa. Pero tingnan nyo po yung pagiging just ng ating Panginoon. He treated people equally. Sabi niya, he reached out his hand and touched the leper. At sinabi, be cleaned. At ang leper po ay gumaling. Minsan po, may nababasa tayong mga kwento na merong namamalimos, nakikita natin sa YouTube, sa FB, may namamalimos na medyo gusgusin, ganyan. Tapos hindi natin pinapansin, hindi binibigyan ng pagkain. Yun pala, napakayaman noon na gusto kang i-bless. May napapanood po akong ganyan. Kasi meron namang pinansin siya, pinatuloy siya kahit anong hirap ng kalalagayan niya. At the end, nung magpakilala po yung mama, mayaman pala siya na gusto niyang i-bless yung tao na nagmagandang loob sa kanya. Hindi po natin masasabi, di ba? Maring akala natin si Sister Angel, ganyan-ganyan lang, pero milyonarya pala yan. Totoo po yun. To God be the glory. So yun po, wag po tayong magtatangi ng tao. Let us be just. Lagi po tayong dapat ay maging makatarungan. And to be just, sabi po dyan, we have to treat everyone equally. Pag gagawa po tayo ng decision, let's make decisions without playing favorites. Don't take advantage of others. Katulad nga sinasabi ko kanina, naalala ko po yung aking asawa kapag po, nagagalit po siya kapag tawad ako ng tawad, lalo na po mga Kristiyanong magtitinda. Sabi niya sa akin, sobra ka naman. Tatawaran mo pa, yun na nga lang ang kita ng kapatid natin, tatawad ka pa, yung ganon. Ayaw niya po yung tumatawad pa, lalo't sa kapatid. Hayaan mo naman siyang mag-prosper sa business niya. Yung konti niyang tubo, wag mo nang tawarin pa. Ganon po yung kanya. So yun po yung sinasabi na don't take advantage of others. And don't blame others carelessly and unjustly. Minsan, sa church, nakarinig lang ng salita, agad-agad na judge na natin yung tao. Di ba? Na-judge ka na agad. Na-late lang si ganito, hindi po pa nga alam bakit na-late. Na-judge ka na agad. Ano po yan? Rampan po yan sa music tape. Di po ba? Sabi pong ganon, don't blame others carelessly and unjustly. At lastly, avoid partiality. Huwag po tayong, dapat po, impartial tayo. Wala tayong kinikilingan agad. Kahit best friend mo pa yan, kahit yan ay kung ano mo pa, boyfriend mo pa yan, kapag mali, mali.
At alam nyo po, gusto ko lang i-testify. Bata pa lang po kami. I am the eldest in the family of 5. 4 po yung inalagaan kong mga bata. At yun pong aking mga magulang ay businessman din. Ang tawag sa kanila yung nagba-buy and sell. Pumupunta po sila sa Divisoria, dadalhin nila po dyan yung mga industrial products nila. Naiiwan lamang po ako sa 4 kong kapatid. At alam nyo naman po yung mga bata, makukulit. May sumbungan ng sumbungan. Alam nyo po, naging practice ko, natutunan ko at nadala ko hanggang ngayon. Natutunan ko po na kapag may nagsumbong, hindi agad ako naniniwala. Kailangan makausap ko silang pareho. At kapag nakausap ko na po silang pareho, lahat sila, pareho ko silang bibigyan ng punto at lahat, pareho din po silang mayroong mali. At pareho din po silang mapapalo ni ate. Ganun po ako nag-treat sa aking mga kapatid na hindi ko mo ikaw ay ganyan, it takes 2 to tango. Hindi po pwede na isa lang ang may kasalanan, hindi po pwedeng isa lang ang may katwiran. Hindi po mangyayari yung mga bagay na yon kung hindi rin may kamalian ang bawat isa. Kaya yun po yung avoid partiality. Wag po dapat tayong merong kinikilingan agad kung hindi po. At kahit po ngayon sa opisina, nabigyan po kasi ako ng pagkakataon na mag-lead sa 4 na pong katao lang naman. Grabe, ang dami, ano? Meron po dito sa Central, meron po sa Tagaytay. At nadala ko po yung ganong kaugalian. Hindi po ako nakikinig sa bali-balita lang. Hindi po ako naniniwala sa sumbong-sumbong lang. Kailangan marinig ko ang pareho nilang panig. Pagkatapos, ang makikita lang nila, pareho pala silang may mali. Pero hindi ko po iniaalis na pareho din silang may tama. Yung pong tinatawag na kiss, kick, and kiss. Purihin mo muna, pagalitan mo, at pagkatapos i-appreciate mo pa rin. Napaka-epektibo po para ang isang organisasyon ay maging maayos ang takbo. At yun po ay natutunan ko din sa aking pamilya. So dito po sa to act justly, yung command po na ito sa verse na ito is a call to each and every one of us to look and act differently than the rest of the world. Kaya? Kaya po ba mga kapatid? Ito po ay panawagan sa atin ng Panginoon para ang buhay ng bawat isang anak niya ay umakto ng may kakaibahan dito sa mundo na ating ginagalawan. Lahat na lang po, mandaraya, lahat, hindi lang sa timbangan, sa oras, hindi po yan, kahit po sa opisina, merong mahuhuli ka, nagpapabandi. Kung ano po yung ginagalawan natin ngayon, tinatawag po tayo ng Lord bilang mga anak niya na mag-act ng may katarungan, mag-react ng merong kakaibahan sa reaction ng iba. Halimbawa, sinisingil ka sa utang. Yung iba nagagalit, nagtatago, dapat ikaw, magsabi ka na lang, wala pa akong pera ngayon, pero next time, meron na, mababayaran na kita. Amen po ba? Hindi po pinag-aawayan dapat ang utang ng dalawang Kristiyano. Nasa maganda po yung pag-uusapan. So yun po yung sinasabi ng to act justly. How about the second part? The second requirement ng Lord is to love mercy. Dito po sa to love mercy, God desires for us to love mercy. In other words, ito po ay kabaitan or kindness. God wants us to have compassion to those in need. Nakakatuwa lang po kasi dito sa church na ito, last year lang yata ay naipanganak yung compassion ministry kung saan talaga namang grabe po yung compassion sa mga nangangailangan. Hindi lamang used clothing, hindi lamang mga bigat, hindi lamang mga delata ang naipamigay, mga package na ipamigay na po sa iba't ibang dako ng ating compassion ministry. At yun po ang naisin ng Lord sa atin. God wants us to have compassion to those in need. Ang sabi sa Luke 6:36, be merciful even as your Father is merciful. Maging maawain ka dahil ang iyong amang sumasalangit ay maawain. At ano sabi din sa Matthew 5:7, blessed are the merciful,
for they shall receive mercy. Mapalad ang mga maawain sapagkat sila din ay makakatanggap ng kaawaan. Di ba ang buhay po ay parang gulong lang? Minsan ngayon, ikaw yung nagdadalamhati. Yung isa naman ang walang dalamhati o masaya, may kakayahang tumulong. Time will come, hindi mo masasabi, ikaw naman ang nagdadalamhati. At kapag ikaw ay merciful, kapag ikaw ay maawain, in times na kailangan mo rin ng kaawaan, ikaw din ay kaaawaan. Amen po ba? Wag lamang po tayo yung kabig lang ng kabig. Kung ano lang yung makakabig natin, kabig lang tayo ng kabig. Dapat natututo din tayong magbigay. The more, sabi ng Biblia, ang prinsipyo ng Biblia, the more you give, the more you will receive. Ano mang bagay ang binibigay natin, hindi man ito mga bagay-bagay na whatever, yan man ay pagmamahal, pagkalinga, pag-unawa, makakatanggap din po tayo. All the more na tayo po ay makakatanggap ng mga bagay na binibigay natin. So let us treat everyone with kindness and compassion. Paano po ba nag-display si Jesus ng mercy niya nung kapanahunan na nandito siya sa lupa, di ba? Kino-comfort niya yung mga in distress, yung namatayan, nandoon niya, pinipili niya yung magmahal kaysa mag-condemn. Hindi po ba? Pinipili niya yung magmahal kaysa mag-condemn. Katulad nga ng story ng Samaritan woman. Sa halip na i-condemn niya dahil sa mga kasalanan ginawa niya, lima ang kinakasama niya, hindi naman niya asawa, pero ano pa ang sabi niya? Naisumbong itong si Samaritan woman na nahuli na doon sa sin of adultery. Umimik ba ang Lord? Hindi eh. Nangondem ba siya? Ipinakita niya ang pagmamahal niya nung sinabi niya na, sige, kung sino ang walang kasalanan sa inyo, maunang bumasto. Sabi, noong panahon kasi na yon, papatayin sa bato, sa pamamagitan ng pagbato, ang mahuhuling gumagawa ng kasalanan. At ang sabi ng Lord, sige, kung sino ang walang kasalanan sa inyo, maunang bumato. Maunang bumato sa babaeng yan na nagkasala. Maya-maya po, pagtingin niya, wala ng mga tao. At nandoon lang yung makasalanang Samaritan woman. Amen. Another example, He paid our debts on the cross, di ba? Dahil sa kahabagan niya sa buhay ng bawat isa sa atin, na halos hindi na matingnan ng Diyos Ama yung mundo sa sobrang kasalanan na ginagawa natin, ibinigay niya ang ating Panginoong Hesus at pinagbayad sa mga utang na dapat tayo ang magbayad. Kung kaya tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Ano pa yung mga pagdi-display niya ng kaawaan? Lagi siyang naaawa, di ba? Kapag nakakakita siya nung sino ba yung bulag na nasa may daanan, na dumaan siya, di ba? Sabi niya, Jesus, Son of David, have mercy on me, si Bartimaeus. Siya bilang isang Diyos, isang hari, lumingon siya, hinintuan niya. Siguro kung tayo yon, baka sabihin natin, ano ba yan, malilate na ako, maaabala pa ako. Pero si Jesus, hinintuan niya. At sabi niya, ano bang gusto mong gawin ko sa'yo? Pinaglaanan niya ng panahon. At sabi nung bulag, gusto ko pong makakita. At ibinigay ni Jesus yung liwanag sa kanyang mga mata. So ano po yung mga works of mercy? Natuwa ako kasi minsan narinig ko yung isang kapatid natin, alam mo, minsan basta na lang ako gumagawa, nagbabalot ako ng pagkain, gumagawa ako ng sandwiches, nagbabalot ako ng pagkain, tapos iikot ako sa area na yan, mamimigay ako sa bawat tao na aking nakikita, lalo na po yung mga nasa streets. And that is an act of mercy. Yun pong feeding the hungry, yung pong binibigyan mo pagkain, yung mga nagugutom, di ba si Jesus, nagpakain siya ng 5,000 katao. Marami naghihintay sa kanya during that time, pero nung nakita niya ng mga taong dumarating at patuloy na dumarating galing sa kabilang ibayo, ay pagod at gutom, gumawa siya ng himala, nagpakain siya ng 5,000 tao. He fed the hungry, he giving drinks to the thirsty. Yung kapag may nababalitaan po tayong may sakit, kumustahin man lang natin, kumusta na ang papa mo?
Kumusta ka na? Pag absent, may sakit. Makumusta man lang po natin. That's the work of mercy. At maging yung pagbisita po sa mga prisoners. Hindi po lahat ng mga nasa prison ay may kasalanan. Sabi po sa James 2:13, you must show mercy to others. Kailangan po na ipakita talaga natin bilang mga anak ng Diyos yung kahabagan o kaawaan kasi isa ito sa characteristics ng ating Panginoon. Ano po ba yung benefits ng showing mercy? Benefits of showing mercy, ang sabi sa Proverbs 14:21, it gives us happiness. Sabi sa 14:20, if you want to be happy, be kind to the poor. If you want to be happy, be kind to the poor. Kapag po kayo nalulungkot, ano po ang solusyon? Maging maawain daw po tayo sa mga nangangailangan. Maging maawain po tayo sa nangangailangan. At naalaala ko na naman po, wala akong may kwento kundi ang sarili ko. Tuwing darating po ang December, marami po kaming natatanggap sa opisina. Alam po yan ng pamilya ko, alam po yan ng mga taga-COA dito. Marami po kaming benefits sa COA. Pera yon, halos buwan-buwan, kinsenas, marami po kaming. Pero alam niyo po ba, naging kultura ko na sa buhay ko, na pagdarating naman ng January, wala na naman akong pera. Kasi ang sarap po, sa pag-iikot mo sa mga ang sarap po talaga, masaya sa pakiramdam, yung namimigay. Ang nanay ko po, tuwang-tuwa kasi marami siyang napapamaskuhan bilang ng bilang. Sa tuwing iikot kami, bilang ng bilang. Hindi naman niya alam na yung anak niyang sinati ay nagbibigay din, nagbibigay. So in return, siya naman po yung umaani. At mas matindi po yung nangyari ngayong taon kasi hindi nga po kami nakaalis nung Pasko sapagkat may mga sinat, may mga ubo-sipon. Nag-decide po kami na sa bahay na lang. Pero hindi pa rin po nakalibre kasi merong GCash. Meron pong GCash. Kaya ang sarap po kasi napakasaya po ng ikaw ay namimigay. Kaya pagdating po ng January, alam ko ang Lord, meron na naman pong parating na biyaya. Kasi sabi nga tayo ay alulod lang. Ang buhay natin ay alulod lang na mga pagpapala na dapat nating ma-share sa iba. At ang Lord na po ang bahala sa pangangailangan natin. Ang sabi sa Hosea chapter 6 verse 6, sabi doon, for I desired mercy and not sacrifice, and the knowledge of God more than burnt offerings. Yan po yung sinasabi sa Hosea 6:6. Mas dinidesire ng Lord yung makilala natin siya kaysa sa mga ino-offer natin sa kanyang offering na nasusunog. Sabi po sa Tagalog, hindi ang inyong mga handog ang nais ko, kundi ang inyong pagmamahal. Mas nanaisin ko pa na kilalanin ninyo ako kaysa sa mga handog na nasusunog. Ang iba pong term sa ibang verse ay kaawaan. Mas kailangan niya ang ating kaawaan na ibibigay natin sa iba. At sabi din po sa Ephesians 4:21, sabi dito mula verse 31, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot, galit, huwag kayong mangbubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, verse 32, maging mabait kayo. Another Tagalog word for mercy is mabait. Maging mabait kayo sa isa't isa, maawain sa isa't isa, at mapagpatawad kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo dahil kay Kristo. Ano sabi po sa verse 32, maging mabait kayo. So ito po pala yung nilalaman ng puso ng ating Panginoon at dinidesire niya at ine-expect niya sa atin at nire-require niya sa atin yung tayo ay maging mabait sa isa't isa, maawain sa isa't isa, at mapagpatawad. Let this be our, ito po ba'y kasama sa mga goals natin ngayong 2024? O baka mga goals natin ay puro material lang? Meron po ba tayong mga dapat patawarin, dapat pagpakitaan ng kabaitan, yung masungit na kapitbahay, dapat daw po maging mabait pa rin tayo sa kanila. Yung mga bigay ka ng bigay ng pagkain sa kapitbahay pero wala man lang pasasalamat, dapat patuloy ka pa rin magbigay kasi tayo ang binibless ni God. Amen.
So, yun po yung benefits of showing mercy. Number 3, nasa number 3 na po tayo. To walk humbly with God. Diba? Tatlo yan. To act justly, to love mercy, and to walk humbly with God. Sabi po dito, to walk humbly with God means to walk carefully before God. To walk humbly with God is being mindful of how you live before Him. Lagi tayong aware kung paano tayo nabubuhay kasama ang ating Panginoon. To walk humbly with God is getting to know God. To walk humbly with God is having proper attitude towards God. At ang gusto pong i-adapt ng Lord, i-adapt na attitude natin ng Lord bilang mga Kristiyano ay yung sinasabi sa Philippians 2:6-8, who being in the very nature of God, did not consider equality with God, rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on the cross. Ano man po ang kalalagayan natin sa lipunan, i-goal po natin na tayo ay maging servant of God. Yun po yung naisin ng Lord, na siya nga bilang isang Diyos, makapangyarihan siya, pero naging obedient siya sa kanyang Ama hanggang sa kanyang kamatayan. Hanggang sa kanyang kamatayan, naging obedient siya. So ano naman yung benefits of walking with God? Benefits of walking with God is matatagpuan po sa Psalms 1. Sabi po dyan, those who walk with God will be fruitful. Ito na po yung mga summary. Those who walk with God will be like a tree that's planted by the rivers of water. Katulad daw po tayo ng isang puno na nakatanim, hindi na natutuyo kasi hindi na makakaranas ng nagtagtuyo kahit mag-El Nino pa. Bakit? Kasi nakatanim na siya na napapaligiran ng sa gilid, napapaligiran siya ng rivers of water. Kaya lagi siyang fresh, lagi siyang refreshed, will always produce much fruit in their appointed season. Lagi siyang nagbubunga kasi hindi nga siya natutuyuan eh. Lagi may pagkain, may tubig yung kanyang pinagtataniman. And whatever they do will prosper. Diba kaya nga po tayo nagkakaroon ng New Year's resolution, nagkakaroon tayo ng plans and goals kasi yung layunin natin, gusto nating mag-prosper. Gusto nating at the end of the year, masasabi natin na tayo ay victorious, prosperous. Hindi po ba? Pero yan po yung sinasabi sa Psalms 1:1-6, yung benefits po of walking with God. Tayo po ay magiging fruitful at lahat po ng ating gagawin, whatever we do will prosper. Tayo po ay laging sariwa, hindi po tayo mananamla, hindi po tayo manlalamig kasi tayo po'y nakatanim, napapaligiran po tayo ng presensya ng Panginoon, ng pagpapala ng Panginoon, kaya lagi po tayong fresh. At syempre, lagi tayong may bunga, kasi sagana tayo sa pagkain, di ba? Lagi tayong may bunga, at alam nyo na po yun kung ano yung mga bunga na yon na gustong makita sa atin ng Panginoon. So let us master the benefits of walking with God. At tingnan po natin kung yun po ay talaga nagaganap na sa ating mga buhay. Napakaganda, di ba? Whatever you do will prosper. Di ba ang sarap malaman na ang lahat pala ng gagawin ko sa taong ito ay magpa-prosper kung patuloy akong magiging mapagpakumbaba na kasama ang aking Panginoon. Amen po ba? Amen. So ano po yung bakit po ba nire-require ng Lord sa atin yung mga bagay na yan? Bakit nire-require kaya ni Lord na tayo ay maging just, maging merciful, at maging humble na kasama siya? Why? Sino pa nakakaalam? Bakit kaya God requires us of these things? Yan na po nakasulat na because we represent Him on earth. Tayo yung ambassador niya. Wala na siya, nandun na siya sa langit, di ba? Sa kanan ng Diyos Ama.
At tayo na yung mga nagre-represent sa Kanya dito sa lupa. Tayo na mga pinili ng Diyos, iniligtas ng Diyos, pinagpala ng Diyos. Tayo na yung representative ng ating Panginoon dito sa lupa. Kaya dapat yung mga bagay na yan ay taglay-taglay ng isang Kristiyano. At tinatawag niya rin tayong light of the world and salt of the earth. Ano po ba yung naidudulot ng light? Tinawag niya po tayong light of the world. Ilaw ng sanglibutan. Na kapag sa lugar na yon ay merong kadiliman, kapag dumating si Sister Christy doon, magkakaroon ng kaliwanagan. Kapag sa grupo na yon, sa lugar na yon ay may nag-aawayan, pag dumating ang isang Kristiyano doon, magkakabati-bati sila. Kasi magsisilbi siyang liwanag. At salt of the earth, yun pong salt, nagiging preservative, di ba? Kapag may nabubulok na bagay, pag nilagyan, para hindi mabulok, lagyan mo lang ng salt, hindi siya mabubulok. At ganun po tayo in-address ng ating Panginoon. We are the salt of the earth. At wala po dito yung kapag may hindi nagkakaunawaan, ay lalong mag-aaway dahil dumating yung isa, di ba? Kapag may hindi nagkakaunawaan, magkakabatiyan. Kapag may hindi nagkakaintindihan, magkakaintindihan yan. Bakit? Kasi dumating yung isang kapatiran. Hindi po tayo Marisol. Yon. Si Marisol po ay walang ginawa kundi magsulsol ng magsulsol. At lalong hindi tayo Marites. Kung ano pong narinig ng kabila dapat na hindi naman makakapagbigay kapurihan sa Diyos at hindi makakatulong sa sitwasyon, ilabas na lang po dito. Huwag na lamang pong ituloy sa puso at maya-maya lumalabas na rin sa bibig mo patungo doon sa hindi mo naman dapat nang pagsabihan. Amen po ba? Ngayon po ay may bago na raw. Na-update na po ba kayo sa bago ngayong tawag sa Marites? Modernized na po. Data gatherer na raw. Data gatherer na po si Marites ngayon. Na English na. Kaya wag na po kayong gagamit ng Marites, data gatherer na lang yan. So yun. Yun po yun. At kapag ito pong tatlong ito ay ating pinagsama-sama, yung pong Micah chapter 6 verse 8 ay nagpapatungkol lang sa ating mga karakter. At kung ito po ay hindi pa nagmamanifest sa buhay natin, let this be our goal. Lord, ngayong taon gusto ko makita yung ikaw sa akin. Kahit isa, dalawa, huwag naman nating lahatin, baka mabigla tayo. Kahit isa, dalawa na kung ano ka, makita man lang sa akin ngayon. Kung paano ako mamuhay ngayong 2024, maging goal ko din na kung ano ka, maikwa pamuhay ko kung ano ka. At tatlo lang po ang hinihiling sa araw na to act justly, to love mercy, and to walk humbly. So maaga po tayo matatapos. Ang atin pong conclusion, sabi po dito, sacrifice. Tandaan po natin yan, sacrifice, no matter how momentous, is useless without a life of justice, loving kindness, and humility. Kahit pa po dito na kayo tumira sa church, abutin kayo ng alauna ng pagpapractice sa music, kahit po marami na tayong na-evangelize, mga sakripisyo yun, di ba? Sinasakripisyo natin ang oras natin. Minsan nagugutom na tayo, kasi share, nakalimutan mo na yung oras, copy pray sa may sakit. All of those are sacrifices. Gaano man daw kahalaga yung mga sacrifices nating yon, baliwala din yon kung tayo ay walang buhay na puno ng katarungan, kabaitan, at kapakumbabaan kasama ang ating Diyos. Amen po ba? May nagets po? Meron pong nagets? Ikakapamuhay po? Isasama sa listahan ng mga plans and goals for the year 2024? Amen. And a sort of testimony bago po tayo mag-closing prayer. Last January 6 po, ngayon po ay 366 days, di ba? Kasi may leap year. During the 6th of the 366, ay nagkaroon po kami ng pamilya ko ng pagkakataon na makaakyat doon sa Touch of Glory Prayer Mountain. Ito naman po ay aming kultura din.
Kahit nung mga binata't dalaga pa kami ni Brother Bong, kapag may mga major decisions, mga matitinding problema na kinakaharap, naging kaugalian na po namin na aakyat po kami sa prayer mountain, sa Touch of Glory, at doon ay kakatagpuin natin ang ating Panginoon. Kahit naman po ang Panginoon, di ba, pumupunta siya sa mga burol kapag gusto niya makipag-usap sa kanyang ama. At hindi na po yun nawala sa amin kahit nung naging mag-asawa kami. At ngayon nga po ay naisasama na namin ang aming mga anak. At pumunta po kami doon, siyempre, beginning of the year, to ask direction from God. Wala po akong dalang mga, di ba, minsan, di ba, pag end of the year, nagsusulat tayo ng mga prayer requests. Ngayon, 2024, kaya 24 prayer requests, yung ating isusulat dapat. Pero hindi pa po ako nakapagsulat during that time. Ang purpose po namin, kaya kami umakyat doon, ay para hingin yung direksyon ng Diyos. Kasi lalakad na naman tayo sa taong 2024, hindi po natin alam kung ano naman yung ating mga kakaharapin. At ang daladala ko lang pong prayer request ay yung mga chinat ko habang nagbibiyahe kami. Sabi ko, punta ako ng prayer mountain. Ano ba ang gusto mong ipag-pray ko sa'yo? So, nag-chat-chat po sila. Yun po yung dala ko mga prayer request. Ang dala ko lamang po during that time ay yung marami kong ipagpapasalamat sa Diyos. Marami kong ipagpapasalamat sa Diyos at yung hihingin kong direksyon sa taong 2024. So, siyempre, pagdating doon, meron po kasi doong mga prayer cell at basta kakaiba po yung nararamdaman ko. Kakaiba kahit nagpe-pray tayo dito, may prayer cell din sa COA, pero kakaiba kapag nandoon ka sa bundok panalangina na isang anointed place, isang place na pinagtitipunan ng mga mananampalataya para manalangin, mag-worship ng walang patid. Yung wala kang iniisip na anumang problema dito sa magulong Manila o sa anong lugar ka man naroroon, kundi ikaw lamang at ang Diyos. So, doon po kasi may mga prayer cell, may mga burol, marami po tayong lugar na pwede mong katagpuin ang Diyos. At pagdating ko po doon sa prayer cell, after po naming manalangin ng sabay-sabay bago kami magkanya-kanya, pag-upo ko pala siyempre nag-worship at walang patid na pasasalamat sa Diyos sa mga good and bad times na dumating noong 2023. Dapat po kasi pinagpapasalamat din natin yung mga bad experience natin kasi minsan, at hindi lang minsan, ginagamit yan ng Diyos na kasangkapan para sa ating paglago, para lalo tayong tumibay. Kaya ang pinapasalamatan ko po sa Lord noon ay mga good experience, bad experience, at marami pa pong mga pagpapala ng Diyos. At pagkatapos nga po, as I read the Word of God, nandoon na po ako sa pananalangin, na ipanalangin ko na po yung mga prayer request sa akin ng mga nag-chat na ipag-pray siya, ganito, ganyan. Nung mananalangin na po ako para sa sarili ko, kasi kahit naman paano, kung hindi ko man naisulat, alam ko yung mga prayer items ko sa sarili ko, di ba? Dinala naman po ako ng Lord dun sa Matthew 6, chapter 6, verse 33. At nung basahin ko po yon, memorize niyo na rin po yon, di ba? Ang sabi doon, anak, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam nyo, hindi na po ako nanalangin. Napaaga po kaming bumaba noon. Bakit? Yung pong napakahaba kong pananalangin, na alam naman ng Diyos, ay ipinagkatiwala ko sa Kanya. Bakit? Ang sabi doon, may instruction na siya seek first the kingdom of God. At yung mga napakarami nating prayer request, add-on na lang. Add-on na lang, in addition na lang sa ating mga buhay. Amen? Yun po yung nais ng Lord. Yung tayo ay laging unahin natin ang Panginoon sa ating mga buhay. At yung mga prayer request natin ay i-add na lang po sa atin ang kasagutan. Amen po? At meron pa doon na isang phrase, meron din nasa po kasi ako, meron pong isang phrase na nakakot ng attention ko. Ang sabing ganon, serve for an audience of one. Serve for an audience of one. At doon po ako naging emotional sa Lord. Kasi, because of that praise, malaki po ang nabago sa akin ngayong simula ng taong 2024.
na sa lahat pala ng ginagawa natin, maliit man o malaki, nakikita ka man o hindi, napapansin ka man o hindi, ng boss mo, etc., meron kang audience, and He is no other than the Lord. Kahit po sa bahay, masyado pong naging kahinaan ko yung may makikita akong kalat sa lababo. Talaga pong, hindi ko alam bakit nag-iinit kaagad yung ulo ko sa aking mga kasama sa bahay. Pero ngayon, hindi ko na po sila sinasawa, hinuhugasan ko na lang. Doon na lesson naman po. Pero, hinuhugasan ko na lang ng may kagalakan sa puso ko. At sa bahay po, napakadalang na lang marinig yung boses ko. Dati, konting bagay lang, nagiging cause na yun para magkasamaan kami ng loob ng mga anak ko. Ngayon po, kaya hindi naririnig ang boses ko, sinachat ko na lang sila. Siyempre, they will answer in chat also. Tahimik kami sa bahay. Kaya God is so good. Let us serve for an audience of one. Naging napakalaki po ang impact nun sa buhay ko ngayon, sa pagtahak sa taong 2024. Na ano man ang ginagawa natin, ang prinsipyo nga ng Lord, doon sa Matthew 6, kung ano yung ginawa ng kanang kamay mo, wag nang malaman ng kaliwang kamay Kasi siya naman yung audience mo Kaya kung hindi man tayo napapansin ng ating mga pastor, ng ating mga leader, please bear in mind, God is our audience. Alam ng Lord na naupo ka dyan. Hindi ka man nakamayan, hindi ka man napansin, naupo ka dyan at time-time kang nakinig ng salita ng Diyos. Alam ng Diyos na kahit isa sa mga natutunan mo, alam niya kung yun ay ina-apply mo at natutuwa ang Panginoon. Amen. So, hopefully, all of us will serve, continually serve for an audience of one. And He is no other than the Lord Jesus Christ. Amen. Shall we all arise and let's sing to the Lord? Hindi ko po alam kung alam niyo pa po yung awit na old song kasi siya, sabing ganon, Lord, make me like you. Hindi na. So, awitin na lang po natin yung bagong awit kanina. Sabi yung ganon kasi, nung awit. Natouched ako dun sa awit, sabi niya, set apart, let us be set apart for our Master, and let us be willing to obey His will. Let's sing the song to the Lord. At nawa ito po maging panalangin ng ating mga puso. Lord, let me be set apart. Maging set apart tayo doon sa mga tao na namumuhay ng walang Diyos. And let us be willing to obey His will. Let me be your
hambog tong mga anak na si Jesus at sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Lord, we are so thankful because you love us that much. Ganon mo po kami ginaguide sa kung ano yung mga ninanais mo sa aming mga buhay. Lord, ang dalangin po namin katulad ng aming inawit. Lord, help us to choose holiness for you are holy, O God. Help us, Lord, to be set apart for our Master and to be willing to obey your will, O Lord. According to your word, Lord, you are merciful. So help us, Lord, to be merciful also. You are a God of justice. So help your people to be and to act justly, Panginoon. Lord, you became obedient unto death. You became a servant even though you are God. So Lord, help your people na this year 2024, kami po ay maging servant din, Panginoon, at kami po ay maging mga obedient children of yours. Thank you, Lord, sa pagpapaunawa mo sa amin. Ngayon palang maraming mga sakripisyo na ginagawa namin, maaring sa ministry, sa family, sa trabaho, they are all useless if we will not live justly, if we will, without justice, without mercy, and without humility. And most of all, Lord, help us to do many things as we serve you for an audience of one. And that is no other than you, Jesus Christ. Na hindi man po kami nape-praise, hindi man po kami na-acknowledge, hindi man po kami nanonotice, Panginoon, we will continue to serve you, we will continue to do your will, sapagkat ikaw naman ang Diyos na patuloy na magpapala sa amin. Ikaw naman ang Diyos na siyang nakakakita sa amin. And first and foremost, ikaw naman ang Diyos na dapat ay piniplease namin, Panginoon. At kapag na-please ka namin, sabi ng iyong salita, we will be at peace even with our enemies. Kapag ikaw ang napiplease sa aming mga buhay, Lord, we will be at peace. Kung yun nga pong mga hindi naman namin enemy, ay magiging at peace kami. Kung yung enemy magiging at peace sa amin, how much more magiging at peace kami sa lahat ng tao, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at nawa ngayong taong 2024, katulad ng aming napag-aralan, all that we are going to do will prosper as we walk humbly with you, O God. Salamat po ng marami sa mga kapatid kong nakinig. You know their prayer requests, O God. Alam mo yung need nila because you are an all-knowing God. So alam ko, Panginoon, na kinatagpo mo na sila sa umagang ito, Panginoon. We just entrust to you everything, O God, as we give you back all the glory, the honor, and the adoration. In Jesus' mighty name, amen and amen.